Alright, mega love shout out. Good evening mga kakabsat. Ito, punta natin si Attorney Enzo. Ako, naka-live na naman si Attorney. Diyos ko po, Rudy. Nako po. Makikiusap. Hindi, masyadong mahaba to. Sorry. Yung maiksi lang. 30 minutes to. Masyadong mahaba to. Yung maiksi lang. Ping Lacson, handang makipagbartagulan kay Alan Peter Cayetano. Ito, maganda to. Bartagulan talaga. Fiber, kawawa ang tiyan. Drink Del Monte Fiber Enriched Daily for a cleansed tummy. Sige, bardagulan na. Fast forward pa natin to. Bawasan natin yung background music. Yan. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun eh. Pagka ang inatak mo, guilty. Ano yun eh? Stand down yun. Yun, tatahimik yun. Makipag-usap, hanap ng katapat. Makipag-usap. Pagka pwede, wag na natin palakihin to. Pero pag inosente. Again, mga kapsat ha. Ping Lacson, handang makipagbardagulan kay Alan Peter Cayetano. Alright, tuloy. Yung inatak mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis. Wala akong may babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din. Agree. Talaga hindi ko siya titigilan. Kasi ready talaga ako makipag-bardagulan pagdating sa anomalya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Senator, we're talking here about ghost projects, no? Ang sabi ng Cayetano Camp, saan bang mga lugar yan? Yeah, exactly yung sinasabi ninyo. Nandun din sa sinabit namin. Kasi ang binigay namin sa ombudsman, kompleto na yon. May contract ID, mayroong mga photos, may geotag, may grid coordinates. Kaya yung tinatanong ni Senator Cayetano, sa ombudsman niya nasagutin, ang ombudsman na yung sasagot pag pinatawag siya kung nasaan yung mga lugar na yon. Katunayan kanina, nagpa-release ako kasi nangingi yung Senate media na maski sample man lang. So nagpadala ako ng mga pictures doon na ginamit mismo. Tinan-over namin mismo sa ombudsman. At doon, kitang-kita, 4 na contractors, pinag-share nila isang photograph. Ang ginagawa kasi, tapos na yung proyekto sa malayong lugar, ibang lugar, ano? So, i-recycle yung photo para sa iba namang proyekto na ginagawa para makapag-progress billing or makapag-final billing. So, kung hindi ko itong proyektong ongoing o yung katatapos lang, bakit siya hihingi pa ng photograph doon sa proyekto na natapos na nung nakaraan? So, yun ang isang scheme na ginagamit na sa tingin namin, nung kinukumpare namin sa Bulacan, doon sa sa Occidental Mindoro, mukhang ito yung ina-adapt ng template ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero ito na yung para nasundan nila na magaang silang makapag-sumiti ng tinatawag na clearing materials o clearing documents para makapag-progress billing at saka makapag-final billing. So, yun. Kaya ko naman pinalabas yun. Hindi na nila pwedeng doktorin yun o remedyohan. Kasi matter of record na yan eh. Andyan yan sa nasa DPWH nasa website naman eh. Madaling matukoy eh kasi ang ginagawa yung isang photo na pareho yung grid coordinates, pareho yung geotagging method na ginamit ng DPWH, pinapalitan lang yung petsa. Madali makita kasi sabi ko nga pati yung anino ng poste pareho eh. Kaya madali makonclude na one in the same photo. Imagine yung photograph na yun gagamitin 4 na beses ng iba't ibang contractor to So ibig sabihin talagang may collusion na. Kasi how could one contractor conspire with another contractor para magamit yung photo na pinangbayad na ginamit para mabayaran yung nakaraang mga proyekto sa panibagong proyekto. Ang ibig sabihin, ang nagmamadyubra na ito, yung district engineering office na. Of course, in collusion with contractor kasi sila na yung nagsasagawa lahat ng scheme. Ano? It does make you wonder, sir, kung bakit at a time na lahat may cellphone, hindi man lang kumuha ng bagong picture kahit parehong project. Paktay tayo. Nakalimutan nila. Ed, di ba, nung tatanda ko yung privilege speech ko, ang description ko, trabahong tamad eh. No. Mabait-bait pa yun, Senator, trabahong tamad. Mabait-bait yun. Pero Senator, tanong ko lang, kasi may mga environmental groups, tinuturo din yung paligid ng Laguna de Bay, along Taguig, yung sa may C6, tinuturo nila, ang dami daw dong reclamation project na mukhang pinalalabas daw na flood control. Kasama ba yan sa naimbestigahan nyo na o balak nyong imbestigahan? Kasama yan. Diyan kami nakakita ng maraming ghosts just sa lecture development, yung reclamation. Pero pinapalabas sila para makapagpondo. Kasi yung reclamation dyan, walang permiso, walang permit. Kasi kapag LGU initiated, dapat hingi ka ng permit sa DNR kasi nga may environmental concerns. Ano? Ngayon, kung ito'y private proponent, private sector yung proponent, at makipag-partner sa LGU, ang kalakaran dyan is 49% sa private contractor, 51% sa LGU.
Ni isang permit, Wow. wala talagang nailabas. And we have, meron kaming resource person o meron kaming testigo na sinasabing yung ibang tira-piraso dyan napatituluhan na, if not pinapatituluhan. Na kung sino, yun ang pinupurso namin. So papunta kami doon. Dahil ito, hindi lamang ito usaping flood control projects o ghost, kundi malaking usapin pa ito kasi ang laki na talaga yung natatampakan dyan. Yes. Na hindi naman talaga Oo. reclamation. Oo. At marami nagrereklamo kasi nagbabaha eh. Kasi nga, nagtambak. Tama yan, C6 yan eh. Merong portion dyan na may Yeah. lupa. Ang description nga ng aming testigo, pagka hindi high tide, pagka may tubig, yung lupa nagiging kangkungan. Pero pagka natuyo yung tubig at lumabas yung lupa, tag-init sa dry season, taniman ng milon. So alam ng mga tagig ang ginagawa dyan sa reclamation na yan. Pero dahil hindi naman yung funding nanggagaling sa GAA dahil slope protection ang description. Meron pa kami natuklasan na hindi lang isang kaso na magkaibang isang proyekto, no, isa description, isa lokasyon, pero dalawang beses pinondohan. So ang sinigurado ko, sabi ko sa mga staff, hindi natin makukonclude na gusto ang isa dyan kung halimbawang oversight lang yan, nagkadoble, na hindi naman ginastos yung 100 million. Pero lumalabas, nakuha namin yung mga dokumento, parehong pinondohan yung isang proyekto ng tigwa 100 million. Meron pang kaso, yung Taguig River, mahabang span yun yung Taguig River, slow protection, na may overlapping. For example, kung 100 linear meters yung isang span, isang phase, siyempre may funding yon. Pero sa susunod na phase, yung karugtong, yung overlap yung say 10 linear meters, kinumpute namin yung cost ng bawat linear meter nasa mga 481,000 pesos. So kapag nag-overlap ka sa pagitan ng dalawang span lang ng 10 meters, right away, nanakawan mo yung gobyerno ng 4,800,000 pesos. Kung inulit-ulit mo yan, papalo ka na ng mga tens of millions, if not hundreds of millions. Yun ang mga modus operandi. Kaya nga, ang sinapit namin, 5 case studies. Ang tawag namin, 5 case studies ng Taguig flood control or slow protection na projects. My one and only Taklap, no? pianos. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Paldong-paldo dito Diyos ko po, Rudy. Actually, Senator, Case studies, ang tawag namin, 5 case studies ng Taguig flood control or slow protection na projects. tuloy-tuloy yung reclamation doon. Actually, Senator, kasi dumadaan ako doon pumupunta akong Taytay. Mapipiro ba tuloy-tuloy. yan? O kaya meron ba kayong matatanungan na government agency na ipatigil muna? Tuloy-tuloy yung reclamation doon. Wala na yung lake doon Hindi mo na makakita halos. Hindi, ginagawa namin yun. May coordination kami sa PRA. Nagko-coordinate kami sa mga concerned agencies. Tinatanungan namin bakit hindi natitigilan. Ang sabi nila, Yes. magaling mangharas si Senator Alan pagka may mga committee hearings, pinapagalitan yung LLDA, papagalitan kung sino yung ahensya. Parang wag na mag-question. Pero sila, conscious sila na meron talagang violation doon. Ngayon, panibagong kaso yan kung halimbawang nagawa ng paraan na patituluhan. Kasi may mga named individuals pa nga na may mga claims dyan Parang dinadaan na sa tax declaration or whatever. Pero pati yun, nasa pawa na. Parang nawala na rin sila ng karapatan doon sa mga areas na yun kasi nga may nakakuha na. At natuntun na rin namin kung sino yung kanyang, ang sabihin na natin, bagman of all bagmen. Kasi maraming dinadaanan yung pera from the contractor all the way up. We're getting there. At yung susunod namin ita-turn over sa Office of the Ombudsman para mapabilis yung kanilang fact-finding investigation para matungo na kagad sa kanilang preliminary investigation. Lahat na makukuha namin dokumento, ita-turn over. May coordination na kami dyan. At kaninong umaga, tumawag si Secretary Vince Dizon kasi nagkataon. Magkasama sila ni Lino Cayetano. Tinawagan ako. Maaga nga sobrang aga At sabi niya, nagpe-pledge siya. Sabi niya, Senping, ina-assure ko lang sa iyo, lahat ng cooperation ng DPWH, ibibigay ko sa iyo. Nagbigay na ako ng instruction sa aking undersecretary na Paktay ka ngayon, Alan Peter, makikiko-operate. Diyos ko, Lord Rudy. Talagang mababaon to sa kulungan. Mapupunta ka talaga sa proper place mong Diyos ko po, Lord Rudy. lahat ng kailangan. At sila nakapag-compile na rin ng mga similar cases. So madadagdagan pa yung mga case studies na ginagawa namin. Paktay Kasi ka ngayon. manggagaling sa... Yun nga yung medyo natawa ako kasi yun pala, sa DPWH, meron silang sistema dyan na natatrack nila yung lahat ng mga photos na ginagamit na paulit-ulit. Sabi ko, diyan pa kami nagkahirap-hirap kasi nilalatag pa yung sa sahig, mga litrato, minamano-mano. Yung pala naman, meron nang pala kayo sa sistema nyo na nasa computer na, kita na agad na ito nagamit ng ilang beses. So anyway, nandun na rin yan. Lalo mapapabilis yung aming ginagawang research at saka investigative work para matulungan na rin namin yung ombudsman na
mapaigsi yung period ng pagsasagawa nila ng fact-finding investigation. Pero sir, are you looking at any particular timetable when you talked about this with the Ombudsman? Ang sabi ng Assistant Ombudsman na kung kanino namin na-ipresenta, sabi niya, if only that nagte-training siya, meron siyang crash course ngayon sa mga abogado, yung kanilang mga na-hire, no? Kasi kanya-kanya may forensic, merong civil, parang sa civil engineering, lahat kanya-kanya para mas madali nga naman. Actually, na-experience na rin sila dahil yung sa Bulacan, inisa-isa nila raw yung pinuntahan yung mga lugar na inimbestigahan nila. So medyo gamay na nila kung paano mag-imbestiga ng flood control anomalies. So ang sabi niya, in 2 weeks, as of last Tuesday, gagraduate yung 100 na yon at ipo-full time nila ito. So give or take, kasi nandiyan naman lahat na yung dokumento, lahat ng mga ebidensya. Hopefully, kung matapos nila in another 2 weeks after yung makagraduate, so papunta na sa preliminary investigation. Yung preliminary investigation, kung kompleto ebidensya, mabilis lang yan kasi papapalin mo, pagsasamitin mo ng counter affidavit yung nasasakdal, bibigyan ng 15 days. So yun, after makapag-file, submitted for resolution. And again, I will leave it up to the Ombudsman to evaluate kung aabot ba sa threshold ng reasonable certainty of conviction yung lahat ng ebidensya na na-presenta namin. At yung mahagi pa nila kasi mag-i-issue sila ng mga subpoena dosis secum at saka yung mga witnesses na mag-testify din sa kanilang preliminary investigation. Sir, mukhang umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Wala na talaga. Well, Dire-diretso na. Hindi na-atras si Senator Ping dyan. Inumpisa niya, tatapusin talaga niya yan. beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption Usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate siya, inattack niya yung aking integrity, yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo guilty, ano yun stand down yun. Yun, tatahimik yun, makipag-usap, hanap ng katapat, Negotiate. makikiusap. Baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inattack mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Putragis, pag may kasalanan sa'yo, maraming putik sa mukha, ay, naku, humanda ka kay Ping Lacson. Babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Talaga hindi ko siya titigilan. Paktay ka ngayon. Kasi ready talaga ako makipag-bardagulan. Yun, bardagulan. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugtong na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya. Hindi nagdoble, nag-quadruple ka. Pero anong masama? Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na tinel ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nag-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko man daya sa biyaya. Sinasabi ko may mga nag-advise ka sa akin, wag, dayang naman kasi 10.5 million yung binayaran ko ng para sa 2023, taxable year 2023, nung nag-file ako ng 2024. Sabi ko, kesa sumakit pa yung ulo ko, 5 years from now, pwede ako habulin dyan. Bayaran ko na lang total, kumita naman talaga ako. At saka lehitimo naman yung pinagkakitaan ko. Bakit ko kailangan itago? Kasi sinasabi na nag-advise sa akin nanakawin lang yung mga taxis natin. At sabi ko, hindi bali na. Ang importante, wala akong sakit ng ulo. That's a very familiar So, I mean, ang daming taong gumagamit ng gano'n nanakawin lang naman yung pera. Kapiran, yes. Yung logic nila. Halikan na kasama ka. Putragis, prangkang-prangkay. Nanakawin lang din yung mga tax scholar Trudy. Naku, shoutout sa mga bagong pasok. Trigger Woman, si Eugene. Shoutout Kapsat, Eugene Balingit. Shoutout Kapsat. Ayan Ako, talagang hindi titigilan to ni Ping Lacson. Babanatan niya talaga tong si Petra, Diyos ko Lord Rudy. Hindi niya talaga kaya nga, bardagulan is bardagulan. Next topic tayo, Kapsat. Last 2 topics. Countdown tayo in 30 seconds, mga kakabsat. Here we go. Uy, saan na yan? Nawawala. Ayun, nasa taas.